Kaya ba talagang gumawa ni Freren ng black hole? Alamin ang buong kwento ng kanyang kapangyarihan, mula pagkabata hanggang sa laban niya kay Mach. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong kwento ni Freren, the Slayer, mula sa anime na Freren, Beyond Journey's End. Mula sa kanyang pagkabata, bilang isang elf, pagiging apprentice ni Flum, pagkatalo sa Demon King kasama ang Hero Party, hanggang sa kanyang bagong paglalakbay kasama sina Fern at Stark. Alamin kung paano siya naging isa sa pinakamalakas na mage sa kasaysayan, ang kanyang mga pinaka-OP na spells tulad ng Black Hole Magic, Mana Concealment, at ang Height of Magic. Ito ang kumpletong Tagalog story breakdown na hindi mo dapat palampasin. Si Freren ay hindi lang basta mage, isa siya sa pinakamatanda at pinakamakapangyarihang salamang kere sa kasaysayan, at oo, kaya niyang lumikha ng black hole na kayang higupin, at e-atomize ang paligid niya. Pero bago siya naging Freren the Slayer, balikan muna natin ang simula. 1,000 taon ang nakaraan. Ipinanganak si Freren sa isang elven village, bata pa lang siya, napakataas na ng mana niya kumpara sa ibang elf. Ngunit isang trahedya ang dumating, inatake ng hukbo ng Demon King ang kanilang nayon, pinamunuan ito ng isang general ng demonyo. Lahat ng mahal niya sa buhay ay namatay, siya lang ang nabuhay. Sa kabila ng kanyang murang edad, napatay niya ang general, sugatan at mag-isa, siya ay iniligtas ng isang human mage na si Flum. Si Flum ay hindi ordinaryong mage. Siya ang nagtatag ng human magic system, dahil maikli ang buhay ng tao kumpara sa elf, pinabilis niya ang pag-unlad ng magic sa sangkatauhan, siya ang dahilan kung bakit naging makapangyarihan ang imperyo laban sa mga demonyo. Tinuruan niya si Freren ng isang napakahalagang teknik, ang mana concealment, isang paraan para itago ang totoong lakas ng mana, ito ang magiging isa sa pinaka-OP na abilidad ni Freren. Ipinakilala rin siya ni Flum kay Ciri, ang elf na kayang magbigay ng halos kahit anong spell, ngunit tumanggi si Freren, gusto niyang matutunan ang magic sa sarili niyang paraan. Bago mamatay si Flum, iniwan niya kay Freren ang isang simpleng spell, ang paggawa ng Field of Flowers, isang spell na ginamit ni Freren sa puntod ng kanyang guro. Sa loob ng maraming siglo, naglibot si Freren sa mundo, hindi para maging bayani, kundi para lang matuto ng mas maraming magic, kahit walang kwenta o simpleng spell, pinag-aaralan niya. Isang malaking pagkatalo ang naranasan niya laban kay Mach, isa sa 7 Sages of Destruction. Kaya nitong gawing ginto ang kahit ano. Natalo si Freren at naging ginto ang kanyang mga braso. Inabot siya ng 100 taon para maalis ang sumpa. Dahil doon, tumigil muna siya sa pakikipaglaban sa mga demonyo sa loob ng 500 taon. Nakilala niya ang batang si Himmel. Ipinakita niya rito ang flower spell. Lumaki si Himmel at hinanap si Freren para buuin ang hero party. Kasama sina Hayter, Aizen. Sa loob ng 10 taon, nilibot nila ang mundo at tinalo ang mga makapangyarihang demonyo. Isa sa pinakamapanganib na demonyo ay si Qual, lumikha ng Zoltrak, isang spell na kayang tumagos sa depensa at armor. Hindi nila siya mapatay, kaya nisil siya ni Freren sa loob ng 80 taon. Dahil dito, napag-aralan ng mga tao ang Zoltrak at nakagawa ng bagong defensive magic. Hindi lang niya tinalo ang demonyo, binago niya ang meta ng magic. Pagkatapos ng 10 taon, narating nila ang kastilyo ng Demon King at tuluyang tinalo ito. Si Freren ang may pinakamalaking ambag. Bukod sa silang, barriers, at concealment, mayroon siyang mga offensive spells, tulad ng Black Hole-like spell, na kayang mag-atomize ng mga bagay. Judrogim, Multi-Lightning Bolts. Walls Able, Hellfire Blast. At Height of Magic, isang invisible telekinetic attack, na hindi masens ng kalaban. Pagkatapos ng 50 taon, bumisita siya kay Himmel para tuparin ang pangakong panuurin ang meteor shower. Ngunit matanda na si Himmel, at di nagtagal ay namatay. Sa unang pagkakataon, umiyak si Freren. Doon niya na-realize ang kanyang kahinaan, hindi kakulangan sa lakas, kundi kakulangan sa pag-unawa sa tao. Pagkalipas ng 20 taon, tinanggap niya si Fern bilang apprentice. Tinuruan niya ito ng modern magic. Sumama rin sa kanila si Stark, apprentice ni Aizen. Nakaharap niya si Aura the Guillotine, isa sa 7 Sages. Gumamit si Aura ng timbangan ng mana. Ang may mas mababang mana ay susunod sa utos ng mas mataas. Akala ni Aura panalo na siya. Pero hindi niya alam, centuries nang suppressed ang mana ni Freren. Paglabas ng tunay niyang mana, tinabihan ang timbangan.
At sinabi ni Freren, magpakamatay ka. At ginawa nga ni Aura. Sumali si Freren at Fern sa exam ng Continental Mage Association. Nakipaglaban si Freren sa sariling clone na kayang gamitin lahat ng spells niya, Black Hole Magic, Spatial Shatter, Golem Summoning. Sa tulong ni Fern, natalo nila ito. Hindi man pumasa si Freren dahil sa kanyang ideolohiya, pumasa si Fern. Muling nagbalik si Moct, ang demonyong ginawang ginto ang buong lungsod. Naapektuhan muli si Freren at ang grupo. Pero sa pagkakataong ito, handa na siya. Sa loob ng 2 buwan, inaral niya ang curse. Ang kanyang defensive magic ay layered, physical barrier, mental barrier, at mana analysis. Sa huli, na-decode niya ang unbreakable curse. At sa wakas, natalo niya si Moct. Si Freren ay hindi lang malakas dahil sa spells niya. Malakas siya dahil sa 1,000 taong karanasan. Walang katapusang pag-aaral. Mana concealment mastery. Emotional growth. Mula sa pagiging detached elf, natuto siyang magmahal, mag-alala, at umintindi sa maikling buhay ng tao. At marahil, ang tunay niyang level up ay hindi sa magic, kundi sa puso.